Isang maganda at mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ang ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of our daily gospel reflection. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa lahat po ng mga benefactors namin. Salamat po sa mga tulong na inyong binibigay sa pagtataguyod ng pambansang dampanan ni San Antonio ng Padua. Palagi kami magpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mabuting balita para sa linggong ito, ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa unang kabanata, mga talata 40 hanggang 45. Ang pamagat po ng pagdinilay na aking ibabahagi para sa linggong ito ay nagsasabing, Carrier of the virus of love and compassion. Kaya ang word na pagdinilayan, carrier. The word carrier refers to a person or a thing that carries, holds, or conveys something. Kapag sinabing ikaw ay carrier, ibig sabihin, pwede kang tagabitbit, tagapagdala, o tagapaghatid ng anumang bagay o mensahe, at hindi naman po masama ang kahulugan nito. It means that this word can be used in a lot of different ways. Pero natatandaan niyo po ba, nung panahon po ng kasagsagan ng pandemic dahil sa coronavirus, during the surge of COVID-19, nagkaroon po ng tila negatibong kahulugan ang salitang carrier. At pag sinabing carrier ka, para bang hindi maganda ang dating. Because the word carrier almost synonymously being identified as a carrier of virus. Kaya nagkaroon po ng pandemic of fear and panic. Kaya kapag nakakabalita po tayo, naku, may carrier dyan. Agad tayong nabubulabog, natitigatig tayo, natatakot tayo. There was a pandemic of fear and panic among many of us. Kailangan i-swab test ka at kailangan ng 14 days na quarantine period. Pwede ring home quarantine o ilalagay ka sa mga isolation facilities once that you are tested positive of the coronavirus. Kahit nga po mga asymptomatic patients, ganyan din po ang karanasan. At kahit na nga po yung mga nagmamagandang loob nating mga health workers, mga volunteers, nakakaranas din po ng discrimination na dahil sila po ay mayroong contact sa mga infected ng coronavirus, kahit sa mga sasakyan, sila ay nilalayuan, kuminsan nilalait, pinagtatabuyan. Nakakalungkot po ang karanasan ng marami sa ating mga health volunteers. Tumutulong ka na nga sa ibang tao, sariling pamilya mo, nakakalimutan mo na. Tapos wala ka ibang mapuntahan kasi suspected ka, baka ikaw ay carrier ng virus. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesus, when the Jews had very little idea or knowledge about bacterial or viral diseases, katulad po ng SARS at COVID-19, meron na rin po sila kahit paano na idea tungkol sa mga sakit na nakakahawa. Katulad po ng binabanggit sa ating ebanghelyo, ang sakit na kung tawagin ay leprosy. Kaya ang mga lepers po ay talagang inilalayo din sa karamihan. Sa paniniwalang ito ay nakakahawa. Kaya nakakalungkot po ang kalagayan
ng mga taong infected ng sakit na nagdudulot ng leprosy. At alam niyo po ba, sa daigdig po ng Biblia, ang mga tao po na may sakit na katulad ng leprosy na nakakahawa, ay talaga namang emotionally, sila po ay nagsasuffer. Because they were treated as outcasts. Kuminsan, ang tingin sa kanila ay mga living dead, mga buhay na patay. Inilalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Inilalagay po sila sa mga laylayan o sa mga boundaries, sa mga periphery na hindi pinupuntahan ng tao. Kasi nga po, nadidisfigure ang kanilang katawan dahil sa sakit na ito, napuputulan ng daliri, maraming sugat sa katawan, at pinandidirian. At alam niyo po ba, lepers should reside 16 feet from any other house. Ba, ang layo, no? 16 feet ang pagitan. At talagang malayo pa ang isang may ketong ay dapat sumigaw ng marumi, marumi bilang babala sa mga tao na dapat silang lumayo at hindi sila dapat na nilalapitan. Mas malayo pa po yung kanilang social distancing. Can you imagine? 16 feet. And lepers had to stay in non-populated areas, isolated areas katulad po ng mga disyerto, mga kuweba, mga territorial boundaries. Meron na po silang konsepto ng quarantine. Kailangan lumayo sila sa karamihan dahil sila ay nagtataglay ng sakit na nakakahawa. At ito po ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Nahabag si Jesus at hinipo siya sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. At noon din po ay gumaling ang lalaking ketongin. Pinali siya agad ni Jesus. Matapos pagbilinan, at ganito ang sabi ng Panginoon, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at ikaw ay magpasuri. At pagkatapos ay bumalik ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. O diba? Kaya lamang po, iba ang nangyari. Sa halip na hindi ipagsabi, ay kumalat po ang balita. Eh sino ba nagpagaling? Sino ba ang humipo sa kanya? Eh di si Jesus. Kaya nga po, si Jesus po nadamay pa. Kailangan niyang pumunta sa mga isolated areas para lumayo sa karamihan sapagkat hindi na siya makapunta sa mga populated areas dahil siya po ay mayroong contact. Sa contact tracing, damay po ang Panginoon. Kaya nga, siya pa yung napagkamalan na may virus dahil siya ay humipo sa taong dapat ay nilalayuan. Kaya po sabi sa Ebanghelyo, ano pat hindi na makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok. Kailangan din niyang mag-isolate, kailangan din po niyang mag-quarantine sapagkat siya po sa contact tracing ay, yun nga, posibleng infected ng virus. Pero sa kabuuan, ano ba ang mga aral na tinuturo sa atin ng Ebanghelyo sa linggong ito? Una, sinasabi sa atin ng Panginoon, no sickness can separate us from the love of God. Hindi sakit o anumang bagay makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ito po pinakita ni Jesus. Yung iniiwasan ay kanyang nilapitan. Yung walang gustong humawak, hinipo ng Panginoon at pinagaling. Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, let nothing perturb you, let nothing frighten you, all things pass, God does not change, patience achieves everything. Huwag matakot, huwag mangamba, sapagkat kasama natin ng Diyos. Hindi tayo kailanman lalayuan ng Diyos. Pangalawa, Jesus went viral by spreading the message of compassion and love and the power of healing. Nag-viral po ang Panginoong Hesus dahil sa ipinakita niyang habag at malasakit sa taong nangangailangan at nilalayuan ng marami. Hindi yung deadly virus ang dala ng Panginoon, kundi ang virus ng habag, malasakit at pagmamahal. At yun ang dapat na nakakahawa. Hindi yung pagiging makasarili, yung sarili lang iniisip, yung bang virus ng kasakiman, virus ng kawalan ng pakialam. Hindi po ito yung virus na dapat na ikinakalat natin, kundi yung virus na ipinamalas ni Jesus. Ang pagmamahal sa isang taong walang nagmamahal, nilalayuan, iniiwasan.
Jesus does not carry a deadly virus, but a life-giving virus, which is the virus of love and compassion. Sabi nga po ni St. Thomas Aquinas, people will not care how much you know until they know how much you care. At ito po ang pinakita ng ating Panginoong Jesus. People will easily forget what you said, what you achieved, and what you accomplished, but people will never forget how you made them feel because of the act of compassion and the act of love. Kaya mga kapatid, mas kailangan po ng mundo ang magagandang gawa kaysa sa magaganda at mabubulaklak na salita. The world needs good works more than good words. At ang panghuli, from being a carrier of virus, leprosy, the man cured by Jesus became a carrier of the good news. Yun. Dati, siya ay pinandidirihan, dala ng virus na nakakahawa, pero sa huli, ay ibang mensahe ang pinadala niya. Carrier na siya ng mabuting balita sapagkat ipinamalas niya, ibinalita sa lahat ang kabutihang ginawa sa kanya ng Diyos. Umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Your faith will only grow in the measure that you are giving it away. Kaya ang pananampalataya po ay isang biyaya na hindi kinikimkim at sinasarili. Ito po isang regalo na ibinabahagi upang maging biyaya para sa iba. Kaya mga minamahal kong kapatid, Jesus, in today's gospel reading, is shown as the carrier of the virus of love and compassion. Let us imitate Him. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan sa pamagitan ni Jesus na iyong anak, naunawaan namin ang kahulugan ng habag at malasakit. Ikaw ang Diyos na patuloy nagmamahal sa amin at higit namin itong naramdaman nung si Jesus na iyong anak ay nagkatawang tao at namuhay kasama namin upang ipadama ang tunay na kahulugan ng habag at malasakit. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.